Gerald Anderson, hinanap si Kim Chiu sa It's Showtime. Isang nakakakilig na eksena ang bumida sa It's Showtime kamakailan. Hindi dahil sa isang celebrity guest, kundi dahil sa may pangalang Gerald ang contestant. Agad na napabalik ang tambalang camera sa isipan ni Kim Chiu at hindi pinigilan ng host na punahan ito. Gerald, kamusta ka na? Sa tawag ng tanghalan segment, lumitaw ang contestant na si Gerald Pons at dahil doon biglang bumalik ang meme-worthy na tawa ni Kim kay Gerald Anderson. Umawit ng himala ang mga contestant pagkatapos ay sinunda ni Ann Cortez ang pagsasabing Gerald Kim, kausapin natin si Gerald. Agad namang sumagot si Kim kay Gerald, uy, kamusta ka na? Grabe Gerald, nagbago ka na. Nostalgia ngayon, reunion bukas. Kim Chiu turns emotional during It's Showtime segment. Pero hindi lang basta biro ito. Muli ring lumitaw ang isang reunion ni Kim at Gerald sa same stage. Balitang magpapasiklab sa Especially For You segment si Kim at Gerald na muling nakapoko ng excitement mula sa fans. Hashtag Kim Gerald on Showtime ang trending hashtag. Ang segment raw ay posibleng mag-level up mula tawanan, sayawan hanggang salo-salo ng alaala. Isang tribute sa iconic pairing nila noon. Ang mga loyal na tagahanga hindi makapaniwala at nagbabalik tanaw sa mga kasabikan. Mga reaksyon mula sa netizens, ABS-CBN It's Showtime. Nagbako ng tears sa nostalgia. Sana nga makita silang mag-collab. Nawala ako ng konti sa paghinginian, pero comeback pa rin si Gerald. Nawala ako konti sa paghinginian, pero comeback pa rin si Gerald. Kim Gerald forever. Walang tatalo sa chemistry na yon. Bakit nga ba patok ang tambalan ni Kim at Gerald? Tunay na koneksyon nagsimula noon sa Pinoy Big Brother team hanggang sa mga top rating na pelikula teleserye gaya ng Sana Maulit Muli, My Girl, Tayong Dalawa Until My Heart Aches End, Professional Respect. Mula rito pa rin yung ina-appreciate ni Gerald ang pagiging fair, hardworking at palaban ni Kim. Mga katangiang malinaw na ramdam niya habang nagtatrabaho silang muli. Pagbabalik tanaw sa chemistry, ang kanilang tambalan ay hindi lamang tambalan sa teleserye na tatatatak sa puso ng mga fans dahil sa kanilang tunay na emosyon at alagang pinapakita sa screen. Ano ang susunod? Magkakaroon ba ng official Kim Gerald reunion? Maraming fans ang nagbabaka sakaling magkakaroon ng duet performance, reenactment, o kahit simpleng heart-to-heart moments Especially For You. Ibabalik ba sila bilang love team? Gusto ng ilan na makita silang magkasama sa isang bagong teleserye o real-life love team. Ang hashtag Kim Gerald reunion ay tunay na umuusbong sa social media. Ang banayad na pangungulit sa Gerald contestant ay naging simula ng muling kabuhay o pagkabuhay ng tambalang Kim Gerald. Sa gitna ng tawanan o sisera at kilig, iisa ang punto. Ang chemistry nila ay hindi basta-basta mamamatay at ngayong muling nagbalik. Hindi lamang nostalgia ang dala nito. Posibleng muling magsilang ng bagong chapter sila bilang showbiz icon. Ano sa tingin mo? Sana bang magbalik ang Kim Gerald? Real o real? At sa kabilang banda, OMG Paulo, pinalitan ba siya? Ang Kemi drama sa wakas ay nalibang na. The truth will shock you. Ang industriya ng entertainment sa Pilipinas ay nabubuo sa mga chismis, haka-haka at online na debate tungkol sa pinakabagong skandalo na kinasasangkutan ni na Paolo Avellino at Kim Chiu o Kimi bilang magiliw na tawag sa kanilang mga tagahanga. Ilang linggo nang umiikot ang mga alingaungaw, ngunit ngayon ay isiniwalat ng mga tagaloob na maaaring na corner si Paolo sa isang pag-amin at ang palaisipan sa pagitan nila ni Kimi ay natapos na sa wakas. Manatili sa iyong mga upuan dahil ang twist kwento mabigla kahit na ang pinaka-diehard fan. Nagsimula ito ng inosente nang bumulong ang mga fans tungkol sa on-screen chemistry ni na Paolo at Kimi. Ngunit kung ano ang nagsimula bilang banayad na haka-haka ay mabilis na sumabog sa tabloid level na drama. Ang social media ay pumutok ng mga teorya. Ang iba ay romantiko, ang iba ay skandalosa na nagsasabing ang dalawa ay higit pa sa co-stars. Pagkatapos ay dumating ang viral clip, isang mainit na palitan sa isang press conference, isang eksperto sa body language na nagtuturo ng mga kahina-hinalang signal. Biglang hindi na lang chismis sa chatroom, parang umiikot ang buong celebrity machine. Paulo, napilitan ka ba? Sa isang live na panayam noong nakaraang linggo, nagbago ang ekspresyon ni Paulo. Natanggal ang mga kanyang mga salamin sa pang-araw-araw. Kumuyom ang kanyang panga at napansin ng mga tagahanga na ang kanyang mga mata ay mukhang pagod at na-corner. Pinilit siya ng isang sikat na talk show host. Sinasabi ng mga tao na mukhang pressure ka noong tinanggihan mo ang pagiging romantiko kay Kimi. Napilitan ka bang sabihin? Matipid ang sagot ni Paulo. Sinabi ko na ang kailangan kong sabihin. Iyon lang. Ngunit ang mga taga-loob ay nagsasabi ng ibang kwento. Mga pinagmulan, unspoken agreement ni Avellino, Kim Chiu Paolo Avellino, kung bakit nag-i-enjoy silang magkatrabaho. Dalawang confidential na mapagkukunan sa loob ng management team si Paulo. Ang nag-leak na si Paulo ay nasa ilalim ng napakalaking pressure
publiko at profesional na pananatiling takpan ang mga chismis. Sinasabi ng mga mapagkukunan na mga kontrata, pag-endorso at mga proyekto sa hinaharap ay nakasalalay sa salaysay na no romance, no drama. Isang source ang nagsabi, sinabi nila sa kanya, sabihin mo na lang na magkaibigan kayo, humiga ka, gawin mo na o matalo ka sa susunod na pag-endorso. Ang isa pang nagsiwalat na ang telepono ni Paolo ay sinusubaybayan na sa panahon ngayon ng mga pampublikong kaganapan. Pagtsak na hindi siya nakikipag-eye contact, hindi nagtatagal sa mga papuri, hindi nagdulot ng espekulasyon. Isipin ang pamumuhay sa ilalim ng pagbabantay kahit sa labas ng kamera. Matapos ang ilang buwan sa pananahimik, binasag ni Kim Chiu ang sarili niyang katahimikan at bilingon ni Sinadya sa kanyang vlog channel. Inamin niyang napagod na siya sa mga umiikot na chismis at gusto niyang tapusin na ang paghula. Let me be clear, sabi ni Kimi sa nanginginig na boses. You guys are interpreting everything, our loves, our dinners as something more. But sometimes it's just friendship. Siya ay huminto, ang mga mata ay kumikinang sa mga luha. Walang romansa, walang nangyari. At pinahalagahan ko ang aking privacy. Tumpak ang pahayag, ngunit hindi napigilan ng mga tagangan na makaramdam din ito ng isang buntong hininga, tulad ng isang pasanay na inaalis pagkatapos ng mahabang bagyo. Nalutas na ba sa wakas ang issue? Para sa maraming taganga, ang paris ng malalakas na pahayag na ito ay parang pagsasara. Si Paolo bagamat tikom ang bibig ay mahigpit na isinara ang sapilitang chismis sa pag-iibigan. Si Kimi na halatang nagagalit sa atensyon ay nagpahayag na sarado na ang bagay. Ang mga online na komunidad tulad ng Reddit at Kumu ay tumutugon. You cited voice in ears. Sa wakas, nasabi na rin nila, ngayon ay maaari na natin pag-usapan ang kanilang actual na trabaho. Kemi Pot, I just wish the media would leave them alone. Enough already. Paolo Avellino, dahil sa pag-iingat sa mga pag-endorso, inaasahang lalabas siyang muli sa isang blockbuster project, posibleng isang action film o historical drama. Ang kanyang kupunan ay nangangalap ng pundo ng isang muling pagbuo ng salaysay, makapangyarihan ngunit maingat, professional ngunit pribado. Kim Chiu matapos tugunan ang mga chismis, muling kinutukan ni Kimi ang kanyang papel sa pelikula at emosyonal na kagalingan. Nakatakda siyang magbukas sa susunod na panayam, ngunit kapag handa na siya, huling kaisipan, isang aral para sa mga tagahangan ng kilig. Ang ipo-ipo ni Paolo Kimi ay nagsiwalat ng higit sa isang posibleng pag-ibigan. Ito ay naglalantad sa mataas na pusta ng mundo ng pamamahala ng mga celebrity, mga pressure na panayam, mga sugnay na kontrata. Ang itinapon ng mga hinala ay halos mailagay sa mga pampublikong script. Ang skandalo na ito ay hindi pinasimula ng mga sigarilyo o tequila. Ito ay painit na inaasahan. Ngayong umiiyak na si Kimi, sumunod na si Paolo at pareho silang nagkubli sa katang-isip. Ang nananatiling isang makapangyarihang aral. Huwag magkamali na ibulong ang katapatan bilang ebidensya. Minsan mas malakas ang paglabas kaysa kwento. Ngunit isang bagay ang nananatili. Ang kabanatang ito ay walang